Okay, naka-record po tayo ha. Good morning sa lahat. And since walang questions dyan, let's proceed with the topic na. Okay, and na tayo mag Okay, so yung topic natin class is all about connecting PHP with the database. So ano yung kailangan natin dyan? Kung kailangan muna natin ng material, no? Kailangan natin ng reference kung paano natin siya i-connect, and I have generated some using AI din. So let's open it. And please interrupt me or mag-open mic kayo kapag hindi okay yung voice or yung recording, yung video. So asan ba siya? Eto. Isa-send ko na lang tong material natin later on. Okay. Hmm, I think this one. Eto yun. Sa lab natin, ang naka-install lang doon is XAMPP. Pero ang gusto kong i-introduce sa inyo is yung Laragon sana with Workbench. So, para ma-check natin mamaya kung ano yung madali, yun na lang yung gagamitin natin. Okay. So, in this material class, it's all about connecting PHP with MySQL. Ah, hide muna natin. Ito pala. Wait lang. Show tabs on. Yan. Naku, asan na yun? No, okay lang yan. So, connecting PHP with MySQL. Una dito may mga definitions siya. So, ang pag-connect ng PHP at MySQL is parang yung phone call lang siya. Yung PHP is yun yung user. Eto naman si MySQL yan yung parang the other person, and the connection yun yung gagamitin natin, yung gagawin natin para mapag-connect yung dalawang component ng system, no? PHP at saka MySQL. Okay, so sa pag-setup ng database, dito sabi dito is step 1, set up your database. Ang ang na-indicate dito is XAMPP. So let's try using XAMPP, no? I'll open my XAMPP. Okay, wala pa tayong VS Code ha. I'll open my XAMPP. Let's try if it's working. Kasi minsan hindi siya nagana. Let's see. Yeah, it's not working. Kasi naka-open yung Laragon ko. I-exit ko muna siya. And yeah, let's try again. Ito kasi yung nakakainis sa may XAMPP, no? Nagsisira-sira minsan yung Apache or yung MySQL. Pero let's see if it's working, no? Hmm. So while waiting, balik tayo sa may Word. Sabi dito, gagamit sila ng XAMPP and gagamit sila ng PHP My Admin para sa web interface ng pag-create ng database. As you can see here, these are what? Ano 'to class? Anong language yung ginamit diyan? R language ba 'yan? Yeah, ginamit dito class is yung SQL na database. Sa pag-create ng database, sa paggamit ng database, sa pag-create ng tables, and sa pag-insert ng data. So gumamit sila ng SQL diyan. Dito, itong code na 'to ipe-paste lang natin later on sa my PHP my admin. Ayan, may error nga, 'di ba? Sabi ko kasi may error dito eh. So instead of this, no, gagamit tayo ng Laragon with Workbench instead, no. So i-stop ko na siya. Nasisira-sira kasi yan. So I'll open Laragon. If you hindi niyo pa na-install, I suggest you install it. Open Laragon, you turn on MySQL lang yung kailangan natin. Hindi. Later on gagamit tayo ng Apache. Pero for now, better i-on ko na lang silang dalawa. Partner yan sila. Si Apache at saka si MySQL. Ano pa? Wait lang, yes. Yan, naka-on na silang dalawa. Si Apache at MySQL. Tapos, ang gagawin natin, titignan muna natin yung MySQL, no? Titignan muna natin siya. We can click on this UI from Laragon. Pero pwede rin natin gamitin si Workbench. So, si Workbench class, yan, for MySQL din siya. I-open natin siya. And, pwede dito kasi hindi siya masyadong UI friendly sa may Hey SQL na interface. So, dito class, pagka-open nyo ng Workbench, makikita nyo may plus dyan. So, mag-add lang kayo ng connections.
Sa pag-add ng connection, eto yung ifi-fill ninyo. Yung hostname, which is yung local machine ninyo, yung port, dati na yan, yung username root, and yung password, naka-empty lang yan. So, itas natin yung connection kung pwede. Successfully made MySQL connection. Kasi tama, class. Saan nyo makikita yung parameters? Ano, nasa parameters. Ano, saan natin makikita to? Pag naka-default naman siya sa installation, kahit hindi nyo na siya lagyan. Okay? Para ma-check nyo kung gumagana yung connection, you can click the test connection button. Since nagawa ko na yung connection dyan, ito yun siya, yung localhost. Pag click ko yung localhost na connection, ito na yung database or yung database natin, databases. Makikita nyo dyan sa side na to kung ano yung mga databases nyo. So, madami akong database dyan. Pero ngayon, ang gagawin ko is to create another database. Okay? Create ako ng another database. Pwede ba dyan? Create schema, yung tawag dyan. Pero dito, kukunin natin yung nasa my document file. Here. Actually, hindi ko pa ito trinay. So, sabayan nyo akong i-try to. Okay, create database. Pag niran ko to, or actually, maggawa tayo ng bagong SQL tab. Yan. Dito sa new SQL tab, gawa tayo ng bagong SQL tab or file. I-paste natin yung code natin kanina. Create database SchoolDB. So, paano siya i-run? I think ito yun. So, execute. Ayun. Ang sabi dito, create database SchoolDB. Kapag ni-refresh ko to, meron na ba siya dyan? Wala pa siya. Nakapag-create na ba tayo? Ayun. Ito na yung database natin. SchoolDB. No? Pagkatapos ng pag-create ng SchoolDB, ano yung nasa may document? Use SchoolDB. Para daw magamit natin yung SchoolDB na database, ilagay natin use SchoolDB. I-run natin. Ayan. Gumagamit na siya ng SchoolDB. Pero, gumagamit na ba tayo? I-try natin. I-try natin mag-create ng table. Create tayo ng table without the use statement. I think, yeah. Wag mo na. Ayan. Pag to gumana, kahit hindi nyo na siya i-use. So, i-run ninyo. Ayan, gumana naman. So, i-refresh lang natin. Meron na tayong tables na students table. So, ito yon. May check naman siya. So, kapag ka may check siya, okay na siya. Yung columns, pwede natin makita dito ano yung itsura ng column, ID, name, email, at saka age. Which is ito yon, yung ginawa natin. Okay. Ginagamit pa rin natin yung SchoolDB ha. Here, mag-i-insert daw tayo ng data. So, try natin i-copy and paste. No, mapanagtulot ng set. Yan. Insert into students. Etong statement na yun ng SQL, maglalagay tayo ng record sa my columns. Kasi ngayon, pag i-check ko yung i-right click ko yung students, makikita natin yung, saan ba? View? Meron bang? Search table data. Select rows. Ayan pala, ito na sa unahan. Select rows 1,000. So, wala siyang laman. Balik tayo sa MySQL natin. Ito yung SQL na ginamit natin ha. So, dito, sa another file or tab, i-run natin to. I-run natin and successful naman siya. Ibig sabihin, pag ni-run ulit natin tong query na to, i-run natin, makikita na natin yung na-insert na data. Ngayon, meron na tayong inserted data. So, ano naman ngayon, no? Ano yung gagawin natin? So, gagawin natin, i-connect natin yung PHP natin para makuha tong data na to. So, pag gumamit tayo ng database, no, nape-persist yung data. Kahit i-refresh mo yung application mo, andun pa din yung data as long as hindi mo i-update yung nasa my database. So, that's the very importance of database. Yung step 2 daw, i-connect na natin yung PHP at saka may SQL. Ito yung code, meron na tayong code dyan. Meron tayong mga explanations dyan. So, dito, hindi siya masyadong kita, no? So, gagawin natin siya sa may VS Code later. Fetch and display data. Okay, gagawin natin yan sa may VS Code. Connection flow summary. Okay. Okay, so we finish setting up our database. What's next, no? Open tayo ng, or para mas makita natin yung flow, punta kayo sa may Laragon. Sa may Laragon, may folder yan laga pa. Para siyang sa may SAM.
na naka-htdocs. Ito naman www yung paglalagyan natin. Ito siya, which is andyan. So, pag pinindot ko yun, mapupunta yan dyan. Dito, pag na-install yung Laragon. Okay? Itong mga folders dito, ito yung mga projects. Ngayon, pag gusto ko gumawa ng bagong project, gagawa lang ako ng new folder. New folder, oops. Gagawa ako ng new folder na say phpdb. Yan, phpdb. Itong folder na to, i-open ko sa VS Code para mas madaling mag-create ng files and mag-edit ng content ng files. So, i-open ko siya with code. And I can close that folder na para mas konti yung nakikita. And here we are. Sa Explorer, yung na-open na folder, phpdb. Okay? So, phpdb yung na-open na folder. And currently, wala siyang file. So, index.php, i-check muna natin kung gumagana ba siya. h1. Hello from php. Save natin. Let's try to see if gumagana yung code. So, paano natin siya makikita? Tignan natin sa my web. Sa my web, pindutin nyo lang web, and then, slash yung folder name ng project nyo, php-db. Ayan. So, gumagana nga yung folder natin. Kahit ilagay nyo pa dyan index.php, okay lang. Mas maganda. Pero by default, kapag napunta yun sa my folder na yan, hahanapin yung index.php and isa-serve yun, which is that one. Okay, now our PHP is working. We have a working website run by PHP, no? Using Laragon. So what's next? Balikan natin yung document. Connect PHP to MySQL. So copy and paste muna tayo ngayon. Copy and paste. Let's try to put it in our code. And sa may index.php, ano ba yung instruction doon? Sabi dyan, create a file called connect.php. So ito pala, may instruction siya. Create tayo ng file na connect.php. And then, enter. Dito natin ilagay yung kinapi natin kanina, which is this. So, every line has a comment, I think. No, not at all, pero every important line may comment siya. Okay, so sabi dyan, hanapin natin yung one. Okay. Meron naman na dito yung ano niya, yung definition niya. So, step 1, define your connection details. Di ba nakita nyo kanina sa my workbench, nag-define tayo ng parameters? Si workbench. Asan si workbench? Yan. Kanina, nag-define tayo ng parameters. Ito yon. Nag-add ako. Ito yung parameters na yon. So, ang acting na PHP kanina is si workbench. Pero hindi naman tayo gagamit ng system para dito natin i-modify yung data, di ba? Dito sa may UI ng database. So, hindi tayo ganun gumamit ng systems. Or I mean, gumagawa tayo ng systems para hindi tayo mag-modify dito sa banda dito. Kasi wala kang pwedeng, or mas mahirap mag-modify ng data pag dito ka nagsimula, no? So, dapat gumagamit tayo ng bagong mga systems para mas madali. Okay, so ito yung mga parameters kanina, di ba? Dito din, sa may PHP natin, sa gagawin natin system, ito yung mga parameters na yon. Ano yung localhost? Ito yung kung saan nagra-run yung MySQL. So, typically, localhost yan. Yung localhost pwede din maging 127.0.0.1. Okay, so i-try natin kung ano yung gagana mamaya. Either localhost or this IP. Next naman is the username. Ang username na default ng XAMPP is root. I don't know kung ganyan din sa Laragon. Pero yeah, gumana sa Laragon yung root. So we're gonna use root. Yung password, default wala. I think wala din sa may Laragon ko na naka-default siya. Kasi minsan pwede siyang iset. So nakadepende pa din. Sa may database naman, i-define nyo lang dyan kung ano yung pangalan ng database. Dito wala siyang ganon, but yeah, ganyan lang siya. So pag dinefine nyo yung database, makikita nyo na yung laman ng database na yon, which is this one. Pag sinelect natin dyan, ang makukuha natin ng access is etong database lang na to. Okay? Ito sa database lang na to, makukuha yung mga data. Kasi dito natin siya ni-define kung anong database yung gagamitin. Ang step 2 daw, i-connect na siya. So, gagamit tayo ng method dyan, may SQLi connect, and then, i-fill nyo yung host
username, password, at saka database. Okay, so how can we check this, no? How can we check this? We can check this using uh, connect.php. Let's see sa my document kung meron. Okay. Create a file called index daw. Okay, create a file called index. And i-paste natin tong code na to. Madami pala. Ito siya. Kakapin paste muna natin. Saka natin i-dissect later on. I-save natin. Yan nga siya. Nag-connect siya ulit, no? Connect to the database. If connection, MySQL connect error. And yeah. And then yung step 4. Okay, summary na siya. Pero let's try na sa may output natin. Sa index.php, which is the default. Pagka ni-refresh natin, ayan. Anong nakikita niya? Class. Ano nakita niyo? Dapat pala may ano. Paano ilagay yung tabs? I mean, asan na yun siya? Wait lang. Present ko ulit. Shit. Yan, ito. Mini tabs. Lipat ko lang. Yan. Ano nakikita niyo, class? Currently. Ano tong andito? Data, sir. Data. Yeah. Data from what? Saan galing yan? Sa code natin, wala naman tayong, may mga ganyan ba na data sa may code natin? Let's see. May mga data ba na kinode tayo na something like that? May arrays ba tayo dyan? What? Saan galing yung data natin? Sa database. Yeah, sa database yan galing. So, kung maalala nyo, kanina, sinet up natin yung database natin ng, nag-query tayo, nag-insert tayo ng students. 'Di ba? So, etong data na to is, eto na sila. Andito na sa may applications natin. Kasi, nagawa natin silang ipag-connect. No? So, daanan muna natin yung document bago tayo mag-stay ng matagal sa may VS Code. Kasi yung document na yan. Close ko na yan. And ito. Ayan, key functions introduce. Yung may SQL query, andito yung definition niya. Every function. Okay, I think may comment doon. So, we can stay there na lang. May comments, yan. May comment pala dyan. Dito, class, ang sabi dito, yung first step, may SQLi connect, di ba? Pero ano pang silbi ng connect dyan, no? Di ba? So, tignan natin mamaya kung paano natin siya gagamitin instead ng ganito. Okay, una, connect to the database. Yung localhost, yung name, no? Yung, ano ba yung tawag doon? Yung hostname. Yung hostname, yung username, yung password, at saka yung database na gagamitin. Okay, what if ganyan yan, class? Try natin. Gagana kaya yan? Sabi dyan, uncaught MySQLi exception. Sabi unknown database, school DBB. So, pag binasa nyo yung mga error, makikita nyo din kung class, kung ano yung error. Of course. Kung binabasa nyo yung mga error, alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Unknown database, school DBB. Bakit hindi nyo makita yung school DBB? Kasi wala naman tayong database na school DBB na ginawa. Unless merong ganyan na database, of course, wala yung error. So, pag gusto natin ng database na gagamitin, dapat yung meron doon sa may database. Like that. Gumagana na. So, once na nakakonect tayo dyan, magpro-proceed yan dito agad. Okay? Hindi na niya yan dadaanan yan. Yung kanina, dinaanan niya yan kasi walang connection. Walang connection kanina, hindi siya makakonect. Ni-print niya yung error dyan. No? Pag deny yan, mag-e-exit yung connection and then ipiprint yan. Pero now working na siya, hindi na siya dadaan dyan. So magpo-proceed siya dito. Dito class, gumawa siya ng variable. No? Gumawa ng variable na SQL. At saka in-store dyan yung query. So instead na, or this is the same sa may UI ng workbench. But, hindi tayo gumagamit ng workbench. Okay? Gagamit tayo ng PHP. Kasi dito, later on, kapag ka-clinic ko tong button na to, dapat makuha ko lahat ng students. Ganun yung idea.
ng paggawa ng systems. Instead na dito ka sa workbench, di ba? Instead na dyan, gusto ko ng students, kamo, ng user mo. Ngayon, hindi naman pwedeng mag-download si user mo ng workbench tsaka niya ikukuha lahat ng mga data na gusto niya, 'di ba? So gumagawa tayo ng systems para doon. Para dito na lang sa may web, i-access nila yung web, pindutin nila yung button, makukuha na nila yung data nila. So that's it. Ito yung SQL syntax. Yung SQL syntax, select all from students, in-store natin sa may SQL na variable. Dito naman sa step 3, run the query and store the result. So yung result, in-store natin or gumawa tayo ng variable na result. Tapos yung query natin, pinerform natin. Saan natin ipe-perform yung query? Doon sa may connection. Dito, di ba? Dito sa may connection na yan, i-perform natin yung SQL. Saan yung SQL? Andito rin siya. So, ang simplifications lang niyan, ito na lang yung ginagamit. Instead na ito yung ilagay natin dito sa may dyan. Instead na ganyan, in-store natin siya sa may variable para mas malinis. Yun yung gamit ng variable. And kapag ka may SQL commands, i-store natin siya dyan. Instead na ganyan. Instead na ganyan. Di ba? So, mas malinis siya pag may variables. Okay, next. Sabi dito, if there are any rows returned, ibig sabihin, if may rows sa may result, gawin mo to. Kapag wala, gawin mo to. Ano yung if else, di ba? So, dito, class, what if wala tayong laman, no? What if select all from students where, I think where yung gamit nun, age equals 22. Anong output niyan? Class, what do you think is the output? Sino yung sino or ano yung output natin dyan? Anyone? Ano yung magiging output, class? Ano ulit yun, sir? 'Di ba kanina, ito yung output natin sa code na 'yan, ito yung output natin. Yung query na 'yan, wildcard 'yan, 'di ba? Sir, rejoin na lang, sir. When when yung wildcard na 'yan, ibig sabihin kukunin niya lahat ng items, 'di ba, ng records. What if nilagay ko diyan where age equals or greater than 22? Ito yung kanina, 'di ba? So, eto yung data kanina, 'di ba? What if nilagay ko 'yan tas ni-refresh ko, ano yung magiging output? Floor. What do you think? I think wala, sir. What do you mean wala? What is the output that we will see sa may UI? Naka-code yan siya dyan. Ano, sir, yung greater than 22 yung age, sir? Oo, ano yung magiging output natin sa web kapag ka-refresh ko na siya? Hmm? What do you think? Baka no students found. Yes, sir. Kasi Yeah, wala that's naman it. nakalagay po ng 22. Yes, that's it, no? So, walang 22 dyan. From our previous query, no? Walang 22 dyan or 21 above. Yeah, 22 above. So, ibig sabihin, pag ni-refresh ko to, ang may-execute, eto. Okay? Kasi nga, dito sa may condition natin, pag walang row, magzi-zero ka. Pag walang row, eto yung i-ano mo, i-perform mo. So, eto yung pinerform niya. Yun yung makikita natin kapag walang nag-true. Kung walang records para sa query na yon, okay? So, ganun yung gamit ng if at saka else and pag naglo-loop tayo, no? Saka lang din tayo maglo-loop kapag meron niyang laman, okay? Saka lang tayo maglo-loop kapag meron niyang laman. Pag may laman yan, ibig sabihin, loop through each row and display it. And sa pag-access ng result, kailangan natin siyang ilagay sa may associative array. Okay? Kasi currently, ang result natin, let's try to print, no? Ano bang itsura ng result? Var dump result. So, i-check natin muna and actually, close muna natin to. Comment muna natin. Anong itsura ng result? Hindi siya masyadong informative, no? Are there, wait lang, parang may extension para makita yung mas better.
Check natin kay ChatGPT. Are there extensions for viewing this better? Check lang natin. VAR Masterpiece. Okay, check nyo yung pwede nyo ding i-check yung aking workflow, no? Gumagamit ako ng AI, I won't deny it. And I suggest you gumamit ng AI din. If you encounter a problem as AI. So now let's check kung meron ba yun. Asan na yun? VAR Masterpiece. Let's see. VAR Masterpiece. Paano ba siya gamitin? Ayan. Yan na nga yung yung error natin or yung vinar dump natin, okay? So current field lengths null, number of rows, yun. Yung number of rows meron siyang laman. Ngayon, i-check natin diyan, 'di ba chinek natin dito? Ito 'yon siya. And pwede nating i-uncomment. Can we still see it? Ayan, nag-var dump tayo, 'di ba? So kailangan i-var dump lang natin diyan. Yan, mas better kapag kaukan. So ito yung itsura ng result, okay? Hindi natin nakikita diyan yung kung asan yung mga names, kung asan yung mga records. So para makita yung mga records na yan, kailangan natin siyang may SQLi fetch a sock instead. So diyan, let's see if makukuha natin yung proper data. Ayan. Yung itsura lang pala yung ano. Meron pa ba? 4 elements, expand all. Okay. Yung nakikita lang natin class is yung una. Bakit? Kasi ito, naging array na to. Fetch associative array. So, ang inuuna niya yung index 1, 0. Yung index 0. Hindi pala. Wait lang. Nalilito na din ako. Basta yung may SQL fetch assoc, pag vinardump natin siya, ang una niyang nakukuha is yung unang array. I believe. Yeah, unang array. Unang associative array, which is this one. Hanggang sa may age. Hanggang sa may age ba? Yeah. Apat na array daw yan. Index. Yung index 1 lang yung nakukuha natin pagka may SQL fetch assoc tayo using var dump, no? But if you're going to look through that array, eto na yung row. Okay? If i-look through natin yan, makukuha natin yung data. Kanina, eto lang yung nakukuha pag bina-var dump natin. So, parang hindi siya I think print R pala yun. So, let's try print R para makita natin yung data. Okay, print R. Print R. Let's see. Yan. Nag-print R tayo and then, see. Kung gumagana pa din. Wala, hindi pa din siya maganda. Ganun talaga, class. At saka bakit iisa lang? Kainis. But that's it. Ito yung pagkuha ng data sa may database, okay? I'll just remove this muna. Para hindi kayo maguluhan. Okay. Ito yung pagkuha ng data sa may database using PHP. Ngayon, class, ito ang pangit tignan, di ba? Ang pangit tignan. So, ang gagawin ko dyan, pag napapangitan na ako dyan sa may UI niya, gagamit lang ako ng AI instead na i-code ko siya ng mano-mano. No? So, I'm encouraging you to use AI na pero still be able to know what the AI is doing, no? So, dito class, may copilot tayo sa VS Code. Ang masaklap lang sa may lab natin, wala tayong ganito kasi walang internet. Pero pag may AI kayo, sabihin nyo lang dito, i-drag nyo lang yung file, and dapat yung 0 para yan, 0, kasi para hindi tayo magbawasan ng Meron din sa inyo to, pag 0. So, make the, ano ba yung problema dito, di ba, pangit yung UI. Sabihin nyo lang kay AI kung ano yung problema. No? Tapos sabihin nyo kung ano yung gusto nyong gawin dyan. The UI for displaying the
records are not well. Make it be or use table instead. No? Pag sinabi ko yan, i-modify niya na yan. And let's see. No, wait for the result. And while it's starting there, let's see kung anong, ayan. So, yun lang yung pag-connect class overall. And let's ask AI mamaya kapag ano yung gamit ng connect.php, sa index.php gumawa naman tayo ng ganun, no? Parang ganun lang din, which is nilagay lang sa may variable yung mga parameters. Let's ask ChatGPT later on. Okay. I think it's done. Let's see sa my output. Yan. Mas gumanda na yung output natin by the use of AI, no? By the use of or by instructing AI. So let's keep it muna. Yan. And okay, good. Now class, I think I'm satisfied with this output naman na. And kapag wala, try natin kapag wala. Did it anticipate that age were age greater than 22 kasi walang 22 diyan. So excuse me. So kapag ganito pala class, pag may specific kayong part ng code na gusto nyong i-enhance, try diyan. Pag may specific part ng code kayo na pwedeng i-enhance, na gustong i-enhance, pwede nyo siyang i-highlight, okay? I-highlight nyo lang yan, and sabihin nyo sa kanya, ayan, sabi dyan, index 32 to 33, which is ito, 32 to 33. Sabihin nyo lang dyan, the empty info is too plain. Add style, or something creative. Yan. Tuturuan ko na kayo para hindi kayo puro tanong sa AI, no? Sa VS Code kasi class, hindi lang kayo nagtatanong, okay? Pwede kayong mag-utos sa agent sa VS Code. So you better use it. Yan. Pag ni-refresh ko to, tapos niya na yan. Ayan. No student found matching your criteria, di ba? Very, very fast. Ito na yung binigay niya. Okay. Control Alt I. Now we're done with our UI. I think let's dive into why do we need that file there na pinagawa sa atin ng document kanina. And meron tayong ano. And also, if my code na hindi nyo alam, you can ask AI about it again. Okay? So you can ask it to explain. Meron siyang explain dito na na choice. Sana siya sasabihin sa'yo kung ano siya, mag-agent, kung gagawa siya, mag-ask, or magplano. So ganun yung agents, okay? Now dito parang medyo plain pa yung table natin. So sabihin ko, add more creative factors in the table or contents that will make it not too plain. Yan. Utusan lang natin siya. Libre lang siya, class, yung Copilot. Pero may limits din. Okay. Generating patch. Masyadong madami ata yung ginawa niya. Let's try to see the output. Okay, better. Let's keep it na lang. So, gumamit siya ng style. Gumamit siya ng style. In-store niya sa string, which is very not clever. No, not clever. Bakit, class, no? Bakit hindi siya maganda? Kasi etong style na to, pwede natin tong kunin at ilagay sa may proper way of using styles. No? Alam niyo ba yung proper way ng paggawa ng styles, class? It's the usage of di ba may ano tayo dito? Mauna yung yan pala. Doc type. Ganyan. And we can put the style here. Dapat. Yan. So, napunta na natin yung style dyan. Now, our content is andito pa din, di ba? So, why not dito gumawa tayo ng PHP
Tapos, instead na dito natin i-print sila, cut natin siya, and ito pala. Cut natin siya, ilagay natin dito sa loob. Ayan. Save. Okay. Save. And gumagana pa din siya, which is better na. Ito yung code natin, okay? Pwede din natin siya ilagay lahat dito para hindi pa muna kayo malito. Dito siya. Yan. So, working pa din yan. Yung style nga lang, ilipat natin dito sa may style tag kasi din naman yung mas preferred, di ba? Pero mas clear na naman kung gagawa tayo ng file na style.css. Tapos dito natin ilagay, di ba? Dito natin ilagay yung style. And dito, wala na tayong style tags, okay? Always remember, kapag ka nasa style file na kayo, wala na tayong style tags. And sa my index.php, instead of use style tag, we're just gonna use what? We're just gonna use link. Link yung CSS, okay? But may IntelliSense na siya dyan. So, link CSS, i-link lang natin yung file na yon. Asan yung file na yon? Style.css. Refresh, working pa din siya. Pero ngayon, mas malinis na yung output natin. Okay, mas malinis na yung output natin and yeah, that's it. Ngayon, ano naman yung use? No, ano nang use ng connect.php? Bakit siya meron dyan? Nagtataka din ako kung bakit niya pinagawa yun sa may document. Nagtataka ako kung bakit niya ginawa yun sa my document, and let's ask ChatGPT, no? Si ChatGPT rin yung access natin dito, class. Si ChatGPT nga lang dito may kamay. Nagko-code siya. Okay, pag may gusto kayong itanong, you can drag and drop those files here, no? Why is the connect PHP not being used, or why is it there? Question mark. Kita ba yung question niya? Why is the connect PHP not being used, or why is it there? Tanungin natin siya. Tanungin lang muna natin. So, pwede tayo mag-switch from ask. So, i-ask lang muna natin siya. Just like how we use ChatGPT sa may Chrome. Sa may internet, di ba? The connect PHP, yan. Magbasa kayo, no? Update index to use connect PHP. Ayan. Ang sabi dito, either you remove that kasi hindi mo naman siya ginagamit, or update index PHP to use connect PHP. Kasi reusable yung connection natin. Kapag ka may query na naman tayo, hindi pwedeng gagawin ulit natin to. Okay? Isang beses lang tayo mag-connect sa may query, ay sa may database. So, ang sabihin natin dyan, tanungin natin kung ano yung mas maganda, no? Which is better. Tanungin natin kung anong mas maganda. Pwede yun. Pwede natin siya tanungin. Remove or update. So, using a separate connect PHP file, including it would require, mas better daw yung nire-require yung connect. Ngayon, ang gagawin ko naman, how can I do it? How can I, tanggalin ko na yung keywords ba? Hindi ko na makita yun. How can I use connect PHP in index PHP? Tanungin natin. To use connect PHP, do the following. Una, i-replace daw natin yung the direct connection code in index PHP. So, i-require lang natin yung connect PHP. Dito, lagyan natin ng, I think dito, connect to the database. Ito yon, class. Pack. This way, we'll use the con variable from connect.php. So, etong variable na to, meron yan sa may connect. Diba? May connect tayo dyan. So, doon sa kabila, meron tayong ginamit na connect, diba? Dyan. Yan. Kinonnect natin siya. Puntahan natin. And that's it. Try pa rin natin kung gumagana. Yan. Connected successfully. Saan galing yan, class? Yung connected successfully na yan, galing yan sa may connect.php. Eto. So, pag nagka-connect siya, tanggalin na lang natin to, no? Pero pag may error, saka natin ilagyan ng message. So, paano tayo magkaka-error dyan? For example, may password tayo na nilagay. Wala naman tayong required password. May error tayo dyan. Sabi dyan, uncaught MySQL access denied for user root at localhost.
Kasi wala namang password yung ginagamit natin na database system, no? Yan, save. Refresh. Yan pa din. What if yung 127.0.0.1 yung ginamit natin, gagana pa rin kaya siya? Gagana pa rin, no? Kasi yung 127.0.0.1, localhost din yan, class. So, mas maganda yung localhost na lang yung gamitin para hindi kayo malilito sa mga dots, sa may numbers. So, overall, ito yung pag-connect natin ng database. Meron tayong connect dyan na file, meron tayong variables, these are the parameters, yung details ng database system natin, and yung connection, gumamit tayo ng connection para kumonect sa database na yon. Ngayon, if walang connection yung nagawa, i-print natin yung error para makita natin kung paano siya isosolve. Kapag hindi naman siya dumaan dyan, ibig sabihin, okay yung connection. And dito, from that, no? Actually, mas better kapag yung connection natin is nasa may taas. Pero it's okay muna dito. Sabi natin dito, ni-require natin yung connection. Ibig sabihin, yung connection na yan, meron na yung, parang ganito siya, class, oh. Para mas simplified yung code natin, instead na etong buong ganito yung ginawa natin, ni-require na lang natin yung file kung saan yung code na to is nakalagay. Eto, gumagana pa din yan. Refresh. Pero mas mahaba na yung code, di ba? Pero pag ginawa natin ng ganun, require lang natin yung file para sa pag-connect, mas makikita natin, no? Or mas efficient siya kasi makikita mo agad kung saan yung connection dito. Refresh mo, okay pa din siya. And also, additional benefits of that is that, nako, may error sa may database connection ko, di ba? What if ganito yung ginamit mo? May error sa may database connection mo. Hahanapin mo pa dito, di ba? Diyan. Wherein, kapag gumamit ka ng ibang file, i-require mo lang siya, may error yung database connection ko. Punta ka lang dun sa may file na yon. Here. Andito na. Ano yung error na yon? Makikita mo sa may error message mo. Okay. Asa na tayo sa may doc? We connected it. Ano pa ba? Connect, query, fetch asok, close. Yan. Ang sabi dito, may exercise din siya. Part 1 yun, di ba? Okay. Actually, may isang error pa akong gagawin niya. Let's try something. Gusto ko i-try yung ano nyo, yung SQL. Gusto ko i-try yung SQL skills ninyo. Sinong teacher nyo sa SQL class? Who's your teacher sa may SQL? Okay. Wala na yung ano. Asan na yung... Sir Harvey, sir. Okay, good. Class, what if gusto ko lang makuha si juan@mail.com? Paano ko siya gagawin? Anong line yung i-modify? Kapag gusto ko lang kunin is si juan@mail.com. Ito. Gusto ko ito lang magpakita. Sa ano, sir? Sa SQL query. Anong line? Line 20, sir. Okay. Anong gagawin ko dyan sa line 20 na yan? Select all from students. Anong gagawin ko dito, class? Pwede nyo i-type sa chat box yung query para ma-check natin kung tama. Ba't wala na yung tabs? Enter full screen. Saan na yung ano ba dito? Punto sana o yan. Yan naman nagpapakita. Type nyo sa may chat box or just tell me what to do. Lagay natin dito.
Ano yung gagawin class sa may 20 natin para magawa yung gusto nating gawin na si juan@mail.com lang yung ano, ayun. Pwede na. Si juan@mail.com lang yung makita natin dito sa may table. Where email, sir? Where email what? Anong gagawin ko dyan sa where email? Saan ko siya ilagay dito? Where email? Where email? May copilot kasi. Lagay lang natin dyan. Where email ano? Where email? Gusto natin makuha lang si juan@mail.com na record. Na? Apay? Nata? GC sir? Natiliw? Sir, ano yung tanong mo? Panis. Kwan, paano natin makukuha si Juan de la Cruz lang? Yung etong record lang na to yung gusto ko. Diba? Gusto natin. Ano sir, where ID equal to 1 and Yeah. And, email equal ganun ba? dyan at email.com sir. Yan. Where ID equal to 1. It's enough, class. Yung ID unique yan kasi nilagay natin kanina sa may script natin sa may database. Dito yun, I believe. Yan. Or makita natin sa may tables natin na student, makita natin yung kung ano yung itsura. Ito ID. Ano ba? Paano ba siya tignan? Paano ba makita? Makita nyo sa may ID column, sa PHP My Admin kasi maganda yun. Pwede yun siya. Sa ID sa may column, unique to. So, isa lang yung pwedeng may-ari ng ID na yan. So, pag nakikita mo naman yung ID, pwede mong i-search yun, di ba? Save natin, refresh. Si Juan de la Cruz na lang siya. Paano kapag search yung ginamit, di ba? Parang sa Facebook, nagsa-search kayo. Ano yung gagamitin doon, di ba? Yung names. So, pagka nagsa-search ka ng student list, ng students, para mas madali nating makuha yung gusto nating kuhanin ng estudyante, we are going to use with the name or email. Kapag name, pwede lang. Kapag email, pwede lang din. So, let's check with the email. Email equals juan@mail.com. Ito. Kunin ko na lang siya. I-paste ko na lang. Save, refresh. So, the same output. Hindi pala. May error. Anong error, class? What do you think? Sino yun? Orteza? Anong error, class? Ano, sir? Iwala yung Quotation, sir. Orteza ba yun? Si nagsalita kanina? Yan. Yung Quotations. quotation, sir. Oo, so quotations Ako yan. tinatanong Yan. Okay lang yan. Yung quotations, no? Tama. Kasi nagpakita kanina, no? Pinakita ni Copilot. Charis. Tama. Ano lang siya? Copilot. Copilot. Quotations. Quotations yung kailangan. Pero yung pag-search natin, kailangan may search button later on dyan. So, it's a challenge. Pwede nyo maging challenge yun para gawin yung task. May search dyan. Pag pinindot yun, makukuha natin yung gusto natin kunin. Actually, let's try. Yun ba yung nasa may document? Nasaan yung document? Advanced with HTML form. May exercises dito sa may ano natin. So yung part 1, exercise 1, display all students, which is we're done with that. So let's try it. Let's implement it, yung exercise number 1. Save and refresh. We're done with the exercise number 1. Display all students, di ba? Gawin natin naman, next is intermediate filter by age daw. So, sabi diyan, create a file called exercise2.php, connect to SchoolDB. Write a SQL query to select students where age is 20 or below. Display results in table if no students match. Okay, good. So, let's try it. Sabi doon, gusto lang niya ng filter na yung 20 pataas. Am I correct? Yung
20 is 20 below pala. 20 or below. 20 or below yung kailangan natin. So, ito yung exercise 1. Gusto natin ng sige, yan muna, no? Or gawa tayo ng file ulit. Exercise 2. Or, 2 na ba yan? 2, tama. 2.php. Yung exercise 2.php, gagawa lang tayo ng the same lang din. So, copy na lang din natin yan. Paste natin dyan sa may sa exercise number 2. Para makita nyo, no? Sa exercise number 2, instead na index.php, exercise 2.php. Ayan. Same pa din sila, di ba? Pero bakit ganun yung ginawa natin, no? May mali. Kailangan natin gumawa ng A na lang dito pala. UL. LI. A. href. / anong laman? Wait lang. Exercise 2. / exercise 2.php. Para pag bumalik tayo sa may index, meron tayong link. Pag may link tayo dyan, punta tayo doon. Ito na yon, yung exercise number 2. As you can see here, ito yung exercise 2. And refresh natin. Ito yun siya. Yung exercise 1, ito yun. Exercise 1. Yan. Dito, asan tayo class? Nasa may 2 tayo. Ngayon, wala tayong UL dyan sa baba, di ba? Hindi tayo maka-navigate pabalik sa exercise 1. Paano natin yun gagawin? Pwede natin siyang i-copy ulit. Exercise 2, but this is inefficient. We're gonna fix this mamaya. Refresh natin. Exercise 2. Bakit di tayo nakakapunta sa exercise 1, everyone? Bakit? Ano yung problem? Bakit di ko na kayo nakikita? Asan na kayo? Yan. Ano yung problem sa my exercise? Sa link natin, bakit pag pinindot ko yung exercise 2, nandito pa din ako sa exercise 2? Actually, lagyan ko ng lagyan ko pa ng data. Title, H1, you are at exercise 2 page. Save. You are at exercise 2 page. Ngayon, class, pag clinic ko yung link ng exercise 2, bakit nasa exercise 2 dapat? Pa rin ako. Dapat 1 yan. Paano natin yun gagawin? Anong gagawin natin? Comments. Anong gagawin natin, class? Basic navigation yan. Need nyo yan sa systems. Hindi pwedeng itatype nyo yung page na gusto nyo sa may URL. Create new link, sir. Na-create new link. Yung siya dyan sa exercise 1, sir. Okay, yeah. Either we create a new link. Yeah, pwede. Create a new link. Copy and paste lang yon. And then, exercise 1. Or, mas maganda yung nasa taas yung exercise 1. Save. Pag ni-refresh ko yan, exercise 1, and we are, ano pa yung problem? Ano pa yung problem, class? Yung sa sir, dun sa exercise 1, dun sa Lines. Speak of lines. Pag, anong line number? lahat, sa index? Yes. No? Pag may nagsabi na exercise 1.php yan, mali. Okay? Kasi yung logic natin dyan, yung index, yun yung exercise 1 natin. Pag ni-refresh ko yan, pag clinic ko yung exercise 1, not found. Kasi wala naman tayong file na exercise 1.php. Yung file na tinatarget natin dyan is yung index dapat. Yan. Refresh. And not working. Refresh natin. Exercise 1. Pumunta na tayo sa exercise 1. Ngayon, yung links natin hindi na naman siya updated, no? Pero still working. Exercise 1. Andyan siya. Exercise 2 na lang yung meron. So, what if i-copy ulit natin yung nav link natin? Copy para magkaparehas sila ng index. Here, paste ko siya. Let's see. Yan. Exercise 1, dyan pa din siya. Exercise 2, eto na siya. Okay? And sa exercise 2, later natin gawin yung task. Gawin muna natin, gawing file, etong na to, etong, tama ba yan?
Gawin natin siyang reusable, parang require lang siya. Pero instead na require, include ata yung alam ko dyan. Let's try muna. Nav.php. Okay, nav.php. Ano yung meron dyan? Ito yung meron dyan. Okay. And try natin siya ilagay sa may index. I think we're gonna use include here. Include. Include nav.php. So, hindi siya valid dyan kasi hindi siya PHP tag. Hindi siya naka-enclose ng PHP tag. PHP and include. Yeah, save. Refresh. Gumagana pa din siya, no? So, eto na lang yung kinagrab natin, no? Pag in-update natin tong file na to, ma-update lahat yan para siyang variable. Copy natin yan, ilagay natin sa exercise 2. Instead na ganyan, ganito din. I-include lang natin siya. Sa exercise 1, gumagana pa din. Sa exercise 2, gumagana. Sir, what if may exercise 3 na tayo, di ba? Dito na lang kayo mag-edit sa may nav na file. Sir, what if gusto ko ng style to, malagyan ng style? Sige. Lagyan natin ng style kay ChatGPT. Yan. Add style. Naka-as pa din yan. Dapat dyan. Add styling to the nav. Gawin muna natin yan. Ano kayang ginawa niya na styling? I think gagamit siya ng inline. Let's wait. Gumamit siya ng style tag ulit. Okay. Keep muna natin and let's see the output. Yan. Exercise 1, exercise 2. Di ba? Perfect. Pero ito yung pinaka-core dyan na. Yung core. Pag wala to, wala yan. Okay? Exercise 1, andito tayo sa exercise 1. Exercise 2, andito tayo sa exercise 2. So, we're done with it na. Later, pag gusto natin ng new page, dito na lang natin ilalagay, di ba? Idadagdagan. Kasi dito, ginagamitan na natin siya ng include. Gagamitin mo tong file na to. Ano yung file na yan? Yung nav. Yun. Okay, so mas maayos na siya konti. Ngayon, gawin na natin yung task sa may exercise 2, which is, ang task sa may exercise 2 is mag-display ng students na age is below 20 or below. So, copy ko yan. Lagay ko dito. Saan ko siya i-modify? Dito ulit. Exercise 2 tayo ha. Exercise 2. Dito ko siya i-modify. Sabihin ko lang dyan. Age is, ayan. Finish ko lang yung task. Where age is less than or equal to 20. So, pag ni-refresh ko siya, bakit meron pa din? Exercise 2. Age less than or equal to 20. Ayan. Dalawa na lang. So, wala na yung isa. Sa exercise 1, lahat yan. 20, si Juan, Maria, at Pedro. Pero sa exercise 2, only students. Students below 20. Below 20. 20. Ito pala yung student with age 20 and below. Yan. Student with age 20 and below. Yan yung exercise 2 natin. And actually, gumamit na tayo ng connect ulit dyan, no? Hindi na tayo nag-code ulit ng panibagong connection. Hindi na natin kinode yung ganito na naman. So, naka-reuse tayo ng files. Exercise 2, exercise 1, exercise 2. Okay, I think malapit na tayo. Ito na lang. Exercise 3. Ito yung search. Search by name with HTML form. So, dito na natin magagamit yung forms. Yung sabi dyan, build a simple search page where the user can type a name. So, yun nga yun. Yung parang sa Facebook, mag-type kayo ng name, makikita nyo yung person na yun. Okay, so instruction, create a file called exercise 3. So, let's copy the file name para mabilis. Punta tayo sa VS Code. And create a file name, exercise3.php. So, wala siya na. Wala. Ngayon, sabi dyan, add an HTML form with a text input for the name and submit button. Okay. Actually, the same pa din naman yung hindi siya the same. Let's see. Yung index muna. Copy. Exercise 3. Hindi siya table na, I believe. Hindi na siya table. Ay, table pa din pala.
Okay. Yeah, table pa rin yan siya. Okay. Refresh and exercise 3. Dapat pala exercise 3 na yung nakikita natin dyan. So, kailangan natin ilagay sa may navigation natin yung link para sa may exercise 3. 3. Oopsie. 3 dapat yan. Save. So, refresh natin yung output natin. Punta tayo sa may exercise 3. O, di ba may button na tayo? Yan. And nasa may exercise 1 pa din tayo kasi yun yung laman ng saan yun? Exercise 3 na dapat yan. Save. Okay? And exercise 3 na tayo. Exercise 2, 20 and below. Exercise 3, dapat may form tayo dyan. So, saan natin ilalagay yung form? Tignan natin baka may clue. Okay, wala nga ni siyang clue. Add an HTML form with a text input for the name and submit button. Okay, so paano natin siya gagawin? Pwedeng gamitan ng AI to, pero for now, gamitan muna natin ng, yeah, since UI naman siya, let's use AI. In exercise 3, sabihin natin, or actually, wait lang, i-commit ko lang siya para hindi natin maano. Okay. Wait lang class ha. Exercise 2 with nav. Okay. Who's that? Okay, class. Sabihin natin kay AI, gumawa siya ng form. Add an HTML form with text input and submit button. Yan lang yung ipapagawa natin ha. Wag na muna natin siyang lagyan ng logic para magawa natin ng mano-mano. Okay. Sabihin natin sa kanya, sa may exercise 3, drag natin yon, paste natin. Only that for now. Nagawa muna natin yan. Mag-a-add siya ng submit button ng form. Okay. Medyo mabagal. Ilagyan kasi kaagad ng style. Pero okay lang. Yan. Ito na yung search na form natin, okay? Pwede nyo din yan gamitin ng sa may ChatGPT na iba, sa may wala sa Copilot. Okay lang din. Ipipaste nyo lang yun siya. Okay, keep natin siya. Ito yung code na na-produce ni ChatGPT. Pero may style siya. We can get rid of this style muna. Tanggalin muna natin yung style. Pangit. Hindi nyo maiintindihan saan na yung ating pinaka-core na information. Required. Dapat wala mo ng style pala. Sinabi ko pala dapat yun. Okay. Yan. Wala tayong style. Simple lang, di ba? May form, may label, may input, may button. Asan yung label dyan? Ito yun siya. Para saan yung asan yung input? Input text. Yan, yan. Input. Ito yun. Text yan. Yung button, ito yan siya. Submit. Okay? And dito class, meron tayong methods sa may forms. Merong post at saka merong get. Merong post at saka merong ano to? At saka merong get. Yan. Or get na maliit. Ang gagamitin natin pag magsa-search tayo, post. Okay? Ang ginagamit natin kapag nagkukuha tayo ng data, get yun. Pero hindi na yun sa may forms. Karamihan sa may forms, method niya ay post or put. Put. Or post, no? So, post yung gagamitin natin sa may form. Ngayon, meron na tayong skeleton for the form. Okay? Now what? No? Ano yung gagamitin natin na actions? Pag clinic ko to, dapat may mangyari, no? What if 1? Pag sinubmit ko yan, dapat may mangyari. Yung code na yon is dito tatawagin, okay? So, yung code na yan is dito tatawagin. Ano yung action na gagawin ng form kapag sinubmit?
Ito yung submit button. Pag clinic tong submit button, ano yung gagawin ng form? No? Ano yung gagawin niya? Ang gagawin niya, pwede niyang tawagin yung sarili niyang file. Select all from students where. Okay, so let's figure out kung paano natin siya tatawagin. How about, tawagin natin yung exercise. Exercise.php. Exercise3.php. Pag tinawag mo kasi yan, ito yung mga matatawag niya. Continue. Okay, ito yung tinawag niya. And sa my post and get class or sa PHP, meron tayong tinatawag na globals. So, tanongin natin siya, what are globals in PHP? What are globals in PHP? Yan. Pag nagawa natin to, tapos na yung session natin. Hindi natin siya i-consume ng matagal. Ano yung ask muna natin siya? What are global in PHP? So, may global variables kasi tayo class sa may PHP. Meron tayong example is yung globals. Get is yung get at saka and post. Get and post. Yan. Get and post are special PHP. Super globals pala yun siya. So, get, meron niyang laman. Associative array pa din yan. Arrays. Yan, arrays. Si post, meron din siyang laman. So, typically na kinukuha natin sa my post na array is yung request body. Okay? Yung request body. Parang ganito. Paano natin makukuha yung student name na nilagay natin dyan? So, gagamit tayo ng global na post. Kasi nag-post tayo dito, di ba? Eto, gusto natin to i-send. Gusto natin yan i-send sa sarili niyang file with the student name. Ito yon, student name. Itong input na to, yung name niya, student name. Gusto natin yun i-paste, no? I-try natin siyang for now, i-try natin siyang i-print kung makukuha ba natin. Name or variable name. Name will be equal to super global na ito. Global na ito. Post yung ginamit natin ton class ha. So, post yung gagamitin natin na super global. Pero meron ding get. We can do it. Ngayon, i-try natin siyang i-echo. Echo name. I-try natin i-echo yung name. Continue. So, 1 kanina. What if walang laman yung sinubmit ko? Hindi pala siya pwede. Kasi required. What if iyan yung sinubmit ko? Isasubmit ko yan, iyan na yung laman. Okay? Saan natin nakuha yung iyan, sir? Dito sa may input. Paano natin yan nabato? Diba dito? May input tayo na ang pangalan is name. Yung name, yan yun. Nung nilagyan natin yan, tapos sinubmit natin, pinuntahan niya yung sarili niyang file. Anong action mo? Pupunta ka dito. I-perform mo to. Pag pinperform niya yan, makikita niya yung file natin, yung codes natin dyan. Aha, may PHP file dito. Ano yung gusto niyang ilagay sa variable na yan? Yun yung student name na galing sa my form. Sa post na yun, no? Sa pagpindot natin, meron na tayong idea na may name doon. Okay, so in-access natin yun at saka print natin. So pagka sinabi ko dyan, new name, pag sinubmit ko siya, pinost natin, napunta na siya dyan. Meron na yung name natin dyan. Okay? Yun yung tawag sa super globals. Ngayon, since pwede na natin makuha yung name, ano na yung pwede natin gawin sa may SQL query natin? No? I-where na natin siya dyan, class. May access ba tayo sa name niya? Meron. Where name equals name. And kapag i-access natin, hindi pwedeng hard-coded, no? Pag kasi nilagay mo dyan, Juan de la Cruz, no? Juan de la Cruz nilagay mo dyan. Okay. Continue. Yan lang yung makukuha mo. What if gusto mo ng new name, di ba? For example, Ian. Submit mo yan. Juan de la Cruz pa din yan kasi naka-hardcode ka dito. Sinabi mo nga, after this query, ito lang yung gamitin mo. What if gusto mo mag-base from the input? So, ilalagay mo dyan siya sa variable.
and gagamitin mo yung variable doon. Yan, like so. Ngayon, pag ni-refresh ko yan, wala. Walang iyan. Walang Juan. Juan yung ginamit natin, pero bakit wala? Although meron naman tayong data na Juan. What if Juan de la Cruz? What if Juan de la Cruz, no? What if Juan de la Cruz? Submit. Meron na siya, no? Juan de la Cruz. Bakit siya gumagana? So, hindi na siya case sensitive where name equals case sensitive. So, hindi na siya nagana, no? Ay, gumagana na siya kahit pala hindi magkaparehas yung ano, yung 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 locks, no? Kung naka-caps lock ba o hindi. Kung naka-capitalize pala or hindi. Okay. So, what if gusto ko yung 1 lang yung i-search ko, makita ko na si 1. Ano yung gagamitin natin, class? O, di ba? 1 yung search term natin. Ayaw niya. Ano yung pwede natin gamitin? Na query. Like, sir. Paano yun siya, class? Hindi ko kasi alam masyado sa ano. Pinapakode ko na lang yun sa AI. Yung like, sir, is ano, Dito? kahit isang letter lang po ng name. Ito ba yon? Students like, ganun Yung sa ba? like, sir. Students were named like, capital letters lahat yung like, sir. Like, okay. Capital letters lahat yan, sir. I think, sa PHP kasi, I think working siya, as you can see here, no? But it's convention to use capitalized lahat sa may SQL syntax. But I think sa may PHP, pwede pa rin yan siya. Look at this. Diba? Select. Kapag capitalize kasi, mas nakikita mo siya na ano na SQL yung syntax. Kaya I suggest gumamit ng ganun. Pero for the sake of ano, hindi. Sundin natin yung standard pala. From, no? Sundin natin yung standard. Although nabibilisan ako kapag hindi ako naka-caps lock, sundin pa din natin yung standard. Name, like, ay, ano pala. Name, like, ito yung column name. Okay, so itry natin ng 1. Wala pa din, no? 1 lang. Submit, ayan, okay na siya. So, working na siya, no? What if gusto ko pag wala siyang sinabit na hindi naman pala pwede. Okay, so tanggalin natin yung required. Pag wala siyang sinabit, refresh. Okay, pag wala siyang sinabit na data, binabalik na lahat yung data, no? Interesting. 1. Pedro. So, yun, gumagana. May working system na tayo. Like. So, ibig sabihin yung like, kapag wala siyang ka-like, lahat nire-return. Kasi as of now, pag nag-query tayo ng empty string, like that, next. Pag nag-query tayo ng empty string, ang mangyayari, hindi naman, sakto naman. Like null. Bakit kanina gumana yung ano, class? I don't know what's happening. Pag wala tayong input na name, pag sinearch natin siya, lahat ng students nakukuha. Okay? Using this code. Pero pag yung Maria lang yung gusto natin, submit natin, yun, nakukuha natin siya. Si Santos lang yung gusto natin, si Santos lang din yung nakukuha natin. So, exercise 3 is done. Undefined key array. Undefined array key, student name. So, we have an error on line 22. Pero yung like kasi is example, letter J lang. So, lahat ng letter J ang start ang name. Yes, Yun sir. ang magpapakita lang. Oo. Yun ang alam Parang- kong like, sir. Yeah, Yes, that's it. sir. Ganun talaga, sir. Oo, yeah, I agree. So, kailangan ilagay mo po dyan kung ano yung letter po. Yeah, so ibig sabihin, yung name na yan kasi, nanggagaling yan dito sa input natin, di ba? Tama, mali. Ngayon, pag sinubmit ko yan, pagka ni-refresh ko siya, pagka-visit natin ng unang page, wala tayong student name. Walang laman tong post na walang post na ganyan. So, ano yung pwedeng gawin natin? Ibig sabihin, kapag wala pang alam yung system natin sa ganitong global variable, yung sabihin natin, iset muna natin siya sa empty. Or is set. If mo lang. If is set, sabihin natin yan. Else,
Wait lang ha, name. Try natin na ulit. Exercise 3. Undefined key pa rin siya, si name. Kasi yung problem natin dito class is kapag visit natin yung page 3, yung exercise 3, pagka visit mo yan, get request yung tawag dyan. Pero pag nag-submit ka ng form, post request yun. Ngayon, pagka visit mo ng page 3, wala ka pang variable na name. Walang variable na name dyan. Kasi hindi nakaset. Kasi walang laman to. Walang laman tong post na yan. Walang laman. Pag binisit mo yan, walang laman to. Post index of student name, wala yan. Kasi hindi pa tayo nag-submit. Pero pag nag-submit na tayo, malalagyan na yung post. So, ang alternative natin para magkaroon ng item always is yan. Try natin. Yan. Kapag wala pa tong laman, ito yung gamitin mo na value. So, ang magiging value dyan, ilalagay nyo dyan. Ano yung value ng name sa unang visit? Pag visit mo siya, walang laman, ang magiging output, walang laman dito sa like. Pero kapag ginamitan mo na ng post, for example, J, yung sinasabi ninyo, di ba? Pag nag-submit tayo, lahat ng name na may J will be rendered. Yan. Ano pa yung meron ba? Ano yung, what if 20? Gusto ko ng 20. Of course, hindi, di ba? Kasi name lang yung kinukuha natin dyan. So, ang gagawin na lang natin, what if gusto ko naman ng age? Ano yung pwede natin gawin, class? Ano yung pwede natin gawin para ma-search din yung age? Where age, sir? Where age? Yeah, where age din sa may query natin, where age? Where age is end pala. And age, hindi. Equal to, no? Equal. Tama ba? Gusto natin maghanap ng mga students ng age is greater than 20 or less than 20. Sige. Ihalo natin yung ano kanina. Ihalo natin yung exercise 2. Dito, 20 and below, di ba? Pero dito, instant siya. Wala na siyang search. Dito naman, itry natin yung 20 and below. Hindi. Wait lang. Kapag ka sinearch ko dito, class, kasi yung sinesearch dyan, like name. So, pagka mayroon siyang name na ganun, makikita dyan. Or dapat or to eh. Or yung age, pag gusto ko, hindi, ibang ano na lang yun, nakakalito talaga. Wait lang. Ang gusto ko kasi class is, what if yung client natin gusto niya makita, no? What if si teacher gusto niya makita yung mga students niya na may age na 20 pababa? Paano natin siya gagawan ng button, no? Ng way para makita yon. Kasi currently, gumagamit lang tayo ng, sino yung may pangalan na 1? Yan lang natin nakikita. Sino yung may pangalan ng, or may letter S sa pangalan? Submit. Si Maria Santos at si Reyes, di ba? What if gusto ko yung gusto ko yung age is less than 20. Paano natin siya gagawin? So, pwede natin gawin, class, is, pwede natin siya ipa-AI. Pero let's try it last. Hanggang ilang oras ba tayo? Where is that? Nasaan na yun? Tama. Check ko lang kung hanggang ilang oras tayo. Hanggang 2 pala eh. Hanggang 1 lang sana. Pero let's see. Try natin yung last. Try natin si... Yan. Yan. I-try natin si age filter. Kasi dito sa may exercise natin, sabi dyan, nagamit naman na natin yan. Yung name. Part 3. May quiz pa pala dyan. Okay. So, instead na name lang yung gawin natin, i-improve pa natin, no? Kasi gusto natin ng challenge. Gusto natin ng challenge. So, ang gagawin lang natin dyan, maglagay ulit tayo ng bagong input. You know what I mean? Bagong input. Ibig sabihin, maglagay pa tayo ng similar to this one.
Pero ang maigi sana hindi siya input. Dapat select siya or something better. Radio button or yeah. No. Student, instead ng student name, age, then age, yan. Okay, so ginawa na niya, no? Dito class, naglagay ulit tayo ng bagong input. Dito yung name, ito yung age, baba. So, dalawang super globals na yung makikita natin dyan. Lagyan natin ng BR. Dalawang super globals na yung makikita natin. Name at saka age. Tsaka pangit tignan, BR. Okay. So, meron tayong name, meron tayong age. Sabihin natin, what if i-search natin yung Juan or pwede tayong mag-search ng age. Okay? Pag gusto natin ng age, I think mas maganda kapag hiwalay siya. Mas maganda ata pag hiwalay. Pero let's try muna. So, pag nag-search tayo ng age, makukuha natin yung age na date na input from the form. Sige, i-echo din natin yung age. I-try muna natin. Echo age. So, iyan. 21. Let's submit. Okay, walang ganun. Kasi walang 21 na ano. Wala pa tayong query na ganun. Select or from students were Santos. S pala, S. Yan. Gusto ko makuha yung ano lang siya. Yung 21 above lang. So, pwede natin gawin yung age. Meron pa sana ano, where select all from students were named like and age is equal to age. Dalawang query na pag age. Or, hindi, class, hindi pala ganito yung query hindi pala ganun yung query sa may age. Kailangan different to kasi hindi ka pwedeng mag-search ng the same parameters. Wait lang, ayusin natin. Okay. Name, age. Dapat yung age ibang ano to. Ibang form. So, gawa ulit tayo ng form. Gagawa ulit ng form, sabi natin. Make another form for filtering age. Either less than 20, less 20, or greater than 20. Yan. So, try natin yan. Hindi ako marunong masyado sa may SQL. But I know the logic behind it. Naka-as pala siya. Agent. Okay. I'm not good at that. Specifically, na specifics ng syntax. Pero I know how it's done. So, yun yung importante. Kailangan mo malaman kung paano yung gumagana siya. From bird's eye view. Para alam mo yung isasabihin mo sa AI. Okay. Keep natin siya. Let's see. Di ba? Gumawa siya ng bagong form. Refresh natin. Hindi na siya nag-ano yung refresh. Continue. Undefined variable con. Where is that thing? Exercise 3. Ano yung in-edit niya dyan? MySQL escape string. Where's this? Nandito. Paste lang natin ulit yung error niya. Yan. Okay. So, andyan yung name at saka age filter. Name like. Okay. Okay. Con. Ito kasi wala sa taas. Nasa na? Wala kasi sa taas yung con kanina class pala. Ito. Dapat nauuna always yung connection. Tsaka hindi niya na ginawa ng maigi. Saan yung ginawa niya? Yan. Tama na ba yan? May ginawa na ba siya? Saan na siya? Ate. Save. Kailangan
dapat always i-connect mo muna yung ano, dito sa may taas. Yan pala. Okay, so ito na yung code natin, class. Code niya. Yung code na nilagay, nag-add lang siya ng edge filter, which is ito yon, edge filter, which is ito yon, edge filter. No, pag magsa-select siya diyan, less than 20 or greater than 20. Yung less than 20, makukuha natin yung mga filters na yan. Less than 20. Less than 20 filter. Wala, ba't nakukuha yung 21? Goodness. I don't know, that's too complex. So, I'll give it as your, ano na lang, exercise. No, exercise nyo na lang pala yun, yung age. Kailangan may age din. Okay, so I'll share the code later on. Save. So, yung exercise 3 natin. Yung working na exercise 3 natin. Balik ko lang sa my working and we're done. Okay. Master checkpoint. Undo. Cancel. Okay. Let me fix muna bago tayo mag-exit. Anong error? You have an error in your SQL syntax. Saan ba yan? Walang ganyan. Ganyan. Ito lang pala siya. Okay. So, gumagana na yung search natin. I want you next meeting class, no? I want you to maybe clone pag nagigit kayo. Pero isend ko na lang yung drive. Yung codes ng exercise 3 natin, and we're going to try using age filter naman instead of just names. Kasi right now, names lang yung nakukuha natin. Okay, are there any questions, class? Dapat sa output nyo yung filter gumagana. Pwede nyo yung EAI para i-explain nyo sa akin kung paano siya gumana. Pwede nyo ring gawin yung explanation gamit yung AI. Basta sabihin nyo sa akin. Maka-answer kayo sa tanong ko. Are there any questions, class? I'll dismiss you early na lang. Sir, ganyan ba yung gagawin natin sa lab? Yung, alin? Ganito? Ang idea, Kung ganyan po. class. Kasi dun sa exam, sir, may mga post, may mga get ba Yeah, yun? oo. So, yun. Yung nasa exams, ito yun, yung post. So, yung mga post, nanggagaling yan sa my form. Always. I think always, yeah. Basta may post, galing sa form. Yun siya. Pag may get naman, makikita nyo kapag visit nyo lang siya, yung get. Get request. So, you learn post and get request na din in advance, pero i-discuss pa rin natin siya later on. And actually now, we have here reading of data from database. What we don't have here is create and update as well as delete. So, wala pa tayong create, update, at saka delete. Ang nangyayari muna pa lang sa atin, sa exercise 3 na nagawa natin, nakakapag-get tayo ng lahat, tsaka nakakapag-get tayo, or get ng 1 lang. Pwedeng 1 lang, di ba? Ng 1, I mean 1. Nakakapag-read with the filter, with the name filter, ganun yung term. So, ang need natin i-implement later on para makapag-CRUD na kayo is the create and update as well as delete pala. No? Create, update, delete. Kasi right now, pwede na kayo mag-read. Yung code, isa-send ko na lang, and as well as yung document. Yung document, detailed yan siya, so pwede nyong gamitin. Okay? So, may quiz pa tayo dyan. I don't know if pa-quiz ko pa sa inyo. That's it. Are there any questions? Sa systems class, no? Almost ganito lang yung takbo ng system. You either create data, update data, delete data. The most important one is to read data, di ba? Kasi anong silbi ng ini-store mo pag hindi mo naman pala papakinabangan o titignan. So that's it. And also, take note of the methods na ginagawa natin dito. Nag-i-include tayo ng now. Exercise 1, di ba? Ito, ginagamitan natin siya ng include para paulit-ulit or para magawa natin ng paulit-ulit yung isang way ng mas konting effort, di ba? Yan. Exercise 1, yung lahat. Exercise 2, yung below 20 lang. Exercise 3, yung my search. So, that's it.
Class, 4-hour session today. Nakapag-read tayo. I hope next meeting makapag-create, update, delete tayo. Should there be questions, just drop them in the ano na lang, na GC na lang. And before everything ends, I hope, ay gagi, naka-record pa rin tayo, wait lang.